Ang malakas na alingaw-ngaw na naririnig ko sa ating mga pagbasa sa araw na ito ng kapistahan ng tatlong magkakapatid na matalik na kaibigan ni Jesus ay isang pakiusap. Samahan mo kami, Panginoon. Sinabi din ito ng dalawang alagad doon sa estranghero na nakilakbay sa kanila patungong bayan ng Emmaus. Naging pamilyar na tayo sa salitang synodality o sa panawagan ng yumaong Santo Papa, Pope Francis, na tayo daw ay dapat maging isang simbahang sinodal, na ito ay may kinalaman sa pagiging handa na maglakbay sa bawat kapwa. Hindi yung namimili lang tayo ng pakikisamahan. Hindi yung para bang tayo lang ang ibig iligtas ng Diyos. Nasabi ko nga ito sa nakaraang PCNE, doon po sa UST, na ang kaligtasan na hangad ng Diyos ay laan para sa lahat ng tao. Wika nga ni Pope Francis mismo, todos, todos, todos. Ibig sabihin, lahat. Kaya niya tayo tinuturuan na maging bukas ang isip at kalooban na makilakbay. Hindi lang sa kapamilya, kadugo, karelihiyon, kababayan, kundi sa bawat kapwa. Kasi ganyan din ang ating Diyos. Kaya bago tayo matutong makilakbay sa isa't isa, kailangan muna na makilala natin ang Diyos na nakilakbay sa atin. Ito yung pakiusap na narinig ko dun sa, ang unang pagbasa pong pinili ngayon ay yung pong nasa selection ng memorial para kay Santa Marta, Maria at Lazaro. Pero may alternative din para sa araw na ito sa Book of Exodus 33 and 34. At doon, naglalambing si Moises sa Diyos. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, kung totoong kaibigan ang turing mo sa akin, samahan mo kami. Kasi mabuti pang huwag na lang kaming magpatuloy sa paglalakbay namin patungo sa lupang pangako kung hindi ka rin namin kasama. Makilakbay po kayo sa amin, Panginoon. Kahit may katigasan ang aming mga puso at may katigasan din ang aming mga ulo, kayo na sana po ang magpuno sa aming pagkukulang. Ganito yung nasabi ni Moises. At malakas ang dating ng ating gospel reading tungkol sa eksena ng naatrasong pagdating ni Jesus sa bayan ng Betania. Matapos na magpaabot itong magkapatid na babae ng balita na nag-aagaw buhay na ang kapatid nilang lalaking si Lazaro. Hindi dumarating itong pinasabihan nila. At nang dumating, huli na ang lahat. Patay na si Lazaro. Kaya, yung dating laging excited na sumalubong kay Jesus ay hindi lumabas. Hindi siya sumalubong. Nagmukmuk siya sa bahay. Bakit? Obvious ba? Nagtatampo eh. Kayo din ba nagtampo na sa Diyos? Si Marta, ngayon, iniwan niya yung kusina, siya ang sumalubong. Sumalubong nga,
Pero sumbat naman ang sinalubong sa kaibigan at ang sabi niya, kung narito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid namin. Masakit na sumbat. Pero hindi nangatwiran si Jesus. Nilunok niya ang galit ng magkapatid. Kung narito ka lang. Ano bang ibig sabihin nun? Wala ka nung kailangan ka namin. Totoo naman, di ba, kung minsan parang ganoon ang nagiging himutok natin sa Diyos. Lalo na kapag bumibigat na ang mga pagsubok na kailangan nating harapin. Balikan natin ang kwento. Ang dating sinasalubong na kaibigan, ngayon, parang hindi na welcome. Pero, tumuloy pa rin si Jesus. Pinakinggan niya ng buong kababaang loob ang panunumbat ng magkapatid, ang himutok nila. At nang umiyak si Mariang kapatid ni Marta, ang sabi ng Ebanghelyo, naiyak din si Jesus. Kasama siya na tumangis sa kamatayan ng kaibigan. Hindi siya gaano nagsalita. Kasi ang presensya niya, yun ang mismong mensahe niya. Minsan ganun lang yung nandun ka lang sa tabi. O humawak ka lang ng kamay. Narito ako. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Kasi nga naman, kung siya ang Diyos na nagkatawang tao, na kusang nakilakbay sa atin, kung siya ang tinatawag nating daan, katotohanan, at buhay, siya pala ang daan. Paano tayo maliligaw? Siya pala ang katotohanan. Paano ba tayo malilinlang? At kung siya ang buhay, paano ba tayo tatalunin ng kamatayan?